Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, so ngayon po ay tayo po ay magbabasa ng Bible. Okay, so tayo po ay nag-iba ng time, okay, because of hindi tayo nakapagbasa, okay, ng kahapon, okay, ng evening. Alright, pero ganun pa man, okay, itutuloy natin yon, okay, kasi sometimes talaga, okay, merong pumapasok sa atin, okay, na karudumal-dumal na espiritu. Yan. So, may time talaga na susubukan tayo ng Panginoon. Alright? So, pero, biyan ng Panginoon, okay, kailangan natin itong labanan, okay, kailangan natin itong dapat matuloy natin, okay, at yung goal natin, okay, to reach the people, okay, na hindi pa nakakaalam, okay, hindi pa nakapagbasa ng Bible, hindi pa nakapakinig ng salita ng Panginoon, ng salvation, okay. So, we are here to share, okay, the Word of God, okay, and hoping and praying, okay, na maging blessing po sa atin ito. Okay, so ngayon ay nasa Matthew chapter 1 verse 14, okay, hanggang 28. Okay, so sumunod si Jesus, okay, sina Simon, Andres, Santiago at Juan. So nung kailan na pinababasa po natin, okay, si Jesus ay bumalik sa Galilea at nangaral at siya rin ay sumunod kay Jesus sina Simon, Andres, Santiago at Juan. Sabi dito sa verse 16, excuse me, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kapatid niyang si Andres at naghagis ng lambat at sa lawa sapagkat sila ay mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Okay, so ang Diyos ay dyan na nag-start, okay, na nag-disciple po siya. Okay, kailangan niyang magturo. Okay, kailangan niya rin i-duplicate yung kanyang sarili. Okay, bakit? Because God wants to share, okay, others the word of God. Okay? And sabi dito, sa verse 19, nang siya ay malayo-layo na, nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kapatid niyang si Juan. Sila ay sa bangka na naghahayuma, okay, ng kanilang mga lambat. Okay, at kagad silang tinawag ni Jesus. Kaya iniwan nila sa bangka ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ang mga upahang manggagawa at sila ay sumunod sa kanya. Alright, siya sa bagong pasok. So, comment lang po kayo kung sino po kayo and then we will pray for you. Okay? So, sabi dito, sa ating binabasa sa verse 16 hanggang 20, ang Diyos po ay naghahanap, okay, ng kasama. So, nawa, okay, tayong mga bagong ligtas, okay, na may burden, okay, sa mga kaluluwa. Okay, so, pwede kayong magpasama or pwede kayong sumunod, okay, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, okay, or curious kayo pa na hindi pa masyado nakakaalam sa Bible, pero kayo ay curious, okay, at baka parang tinatawag kayo ng Panginoon, kasi ang Diyos po ay nagtatawag po siya, okay, ng manggagawa, okay, okay, sa loob ng church, okay, so hindi lang kasi laging nasa trabaho, hindi lang laging nasa secular, kundi ang Diyos kailangan niya talaga ng manggagawa, okay, sa loob. Kailangan niyang share ng Word of God, especially ng Gospel, which is the salvation. Kaya ang Diyos po ay naghahanap po siya, okay, ng mga manggagawa, okay, kasama niya, okay, para trabahuin, okay, or yung business, okay, para madaming maabot, okay, na tao. So, I am hoping and praying na itong social media ay gamitin ng Panginoon to reach others. Kasi, kailangan kasing malaman ng mga tao, okay, na merong Panginoon na tagapagligtas. Kasi ang Diyos lang naman talaga ang magliligtas sa atin sa impyerno. Okay? At dito, makita natin dito sa
Capernaum. Okay? Si Jesus sa Capernaum. Siya po ay makita natin dito. Okay? So verse 81, pagdating nila sa Capernaum, kaagad pumasok si Jesus sa sinagoga sa araw ng Sabat at siya ay nagturo. Okay? Sila ay nang gilalas sa kanyang katuruan sapagkat sila ay tinuturuan niya katulad ng isang may kapamahalaan at hindi katulad ng mga iskriba. Ang Diyos po ay nagtuturo ng katotohanan. Ako po ay nagtuturo ng Word of God, pero hindi po ako yung talagang nagbabago, nangliligtas, kundi ako lang po ay instrumento. Okay? So, ang salita ng Panginoon, siya po ang gumawa. Okay? Hindi po kami na nag-share. Okay? Kami po ay gumagamit ng Bible kasi ito po ay salita ng Panginoon. Hindi po namin ito salita. Okay? Kaya ang Diyos, sabi dito sa verse 23, siya po ay nagpapaalis. Ano yung pinapaalis niya? Sa kanilang sinagoga ay may sumisigaw na lalaking inaalihan ng karumal-dumal na espiritu. Ano itong karumal-dumal na espiritu? I think ito po ay isang si Satan, okay? Okay na yung bad spirit, okay, na papasok sa ating katawan. Okay? Na kung makapansin natin, meron tayong mga napapanood ng mga taong parang sigaw ng sigaw, okay? So hindi siya parang siya nakita natin tapos sigaw ng sigaw, okay? Tapos talagang sinasabihan siya ng mga bagay o nagsasabi siya ng mga pangit na salita kasi nga siya ay napasukan ng bad spirit, okay? So kung makita natin, especially doon sa Jessica Soho, madaming mga napapanood tayo doon na mga banal na mga bad spirit na pumapasok sa ating katawan or sa mga katawan ng mga tao. Okay, doon natin mapuprove, okay, na wala tayong Panginoon. Okay, bakit ba may pumapasok sa ating katawan ng bad spirit? Okay, because siguro hindi tayo save. Siguro wala tayong Panginoon. Siguro hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Siguro hindi natin tinitignan na meron parang Panginoon. Kaya tayo po ay sinasaniban ng bad spirit. Okay, familiar ba kayo sa bad spirit? Okay, so yung bad spirit, yun po yung karumal-dumal, okay, na espiritu. Okay, na hindi po dapat mangyari sa atin. Kasi ang Diyos po, okay, ay dapat merong Holy Spirit talaga na ang Diyos dapat talaga yung nangungusap, nangungontrol sa atin. Pero ang nangyayari po, ang bad spirit yung nangungontrol sa atin, which is mali. 'Di ba? Kasi kapag tayo ay kinokontrol na tayo ng bad spirit, okay? So, puro pangit na yung mga sinasabi, sigaw, 'di ba? So, may napapanood tayo sa Jessica Soho, so sobrang kulit, okay? So, ang hirap pigilan yung kanyang katawan kasi nga po, okay, siya ay sinaniban ng karumal-dumal na espiritu, which is the bad spirit. Sino ba yun? Si Satan. Kasi ang goal niya, okay, para, okay, linlangin yung mga tao, okay, na walang isipin ng tao na walang Panginoon, okay? At magkaroon sila ng isip na makapangyarihan si Satan. Pero alam niyo ba, mas makapangyarihan po ang Panginoon. Okay? Sabi po dito sa verse 24 na nagsasabi, okay, hayahan mo kami. Ano ito? Ano ito sa iyo at sa amin? Jesus na taga Nazaret, na parito ka ba upang kami ay puksain? Okay? Nagtanong yung mga tao doon na ang Diyos kasi dumating. Okay? Nagtanong yung mga tao at sinabi, narito ka ba para puksain mo yung kadumal-dumal, okay, na body spirit? Sabi dito, okay, kilala namin kung sino ka. Okay? Ikaw ang banal ng Diyos. Okay? So, I'm happy to hear that. Kasi, alam ng ibang tao, kasi dito sa time na to, ay alam nila na ang Panginoon ay makapangyarihan. Sabi dito, okay, sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas sa Kanya. Okay? So, ang Diyos, okay, sinabihan niya yung pinasukan ng bad spirit. Okay? So, dito, siguro yung nagsasabi, okay? So, siguro yung nagsasalita na, parito ka ba para puksain ako? Parang ganun. Narito pa ka ba para tanggalin yung bad spirit? Pwedeng yung nagsasalita doon
ay yung napasukan, okay, ng bad spirit o kaya naman yung mga tao. Okay? So, tayo ay titingnan natin, okay, yung buong kwento. Okay? Sabi dito, sa verse 26, matapos siyang pangisayin ng karumal-dumal na espiritu at pasigawin na may malakas na tinig, ito ay lumabas mula sa kanya. Okay? So makita natin po dito na ang Diyos, okay, ay nagpapakawala. Okay? Or siguro yung term kasi na nagpapakawala, parang yung parang kinulong ng Panginoon. Yung ibig ko pong sabihin dito ay tinanggal niya, okay? Tinanggal niya yung isang bad spirit sa isang tao. Okay? So, kung makita natin doon na napakapangyarihan, okay, na ang Diyos ay nagtatanggal, okay, ng kadumal-dumal na espiritu, which is the bad spirit. Okay? Sabi dito, silang lahat ay namangha, kaya sila ay nagtanungan sa isa't isa, sinabi, anong bagay ba ito? Anong bagong katuruan ito na kahit ang mga karudumal-dumal na espiritu ay inutusan niyang may kapamalaan at sumunod sila sa kanya. Kaya kumalat kaagad ang balita patungkol sa kanya sa buong palibot ng Galilea. Okay, so as you can see, God is powerful. Ang Diyos po ay napaka-lakas, makapangyarihan po. Okay? So, we will see, okay, na ang Diyos lang po yung kailangan natin sa buhay natin. Bakit? Especially kapag hindi ikaw ay ligtas. Okay? So, kung hindi mo pa alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka, yan ay napakahirap na sitwasyon. Okay po? Kasi, kapag tayo po ay namatay, diretso po tayo sa impyerno. At pag hindi tayo ligtas, papasukan tayo ng kadumal-dumal na espiritu. Ano pa yun? Which is the bad spirit. Okay? Nakakatakot po yun kasi hindi natin makontrol yung sarili natin, kung ano yung mga ginagawa natin, galaw natin. Okay? Yun yung sign, okay, na tayo po ay hindi ligtas. Kasi tayo ay napapasukan ng bad spirit po eh. Kaya ang kailangan po natin ay magtiwala sa Panginoon, magkaroon ng salvation, okay, at meron tayong assurance of salvation. Magkaroon tayo ng assurance of salvation, which is, okay, tayo po ay dapat, okay, manampalataya sa Panginoon. Kasi sabi sa Revelation 21:8, lahat ng mga papatay ng tao, okay, sumasamba sa Diyos-Diyosan, okay, lahat ng mga nagsisinungaling ay part po sa impyerno. At given na po yun na lahat ng mga kasalanan ay mapupunta sa impyerno. At tingnan natin na kasama po tayo doon. Kasi wala pong perfecto dito sa mundo. Okay, simula nung tayo ay nasa pupunan pa lang ng ating magulang, okay, ng ating mama, tayo po ay makasalanan na. Because sa kanila, si Eva at Dan, sa kanilang kasalanan. So, tayo po ay nadamay. So, kung isipin po natin, okay, nakagawa po tayo ng kasalanan, tama po ba? Nakapagsinungaling tayo, tama po ba? So, which is, okay, ang pinupoint ko, okay, lahat po tayo ay makasalanan. Okay po, wala pong perfecto dito. Kaya, sabi sa Revelation 21:8, lahat ng mga nakapagsinungaling ay part dun sa impyerno. Okay, sabi yun sa Romans 23, okay, sa lahat ng mga masalanan, hindi po makakaabot dun sa kalatayan ng Panginoon. Okay, which is the heaven. Okay po. Pero, okay, kung gusto mong maligtas, okay, sa impyerno, okay, kasi sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung dito, nasasaniban tayo ng bad spirit kasi wala tayong Panginoon, hindi pa tayo ligtas, okay, hindi pa rin sa tinanggap ang Panginoon kapag ligtas, para pa kayo sa impyerno. Kapag tayo po ay namatay na, okay, habang buhay na po tayo sa impyerno. Okay po. Pero, okay, merong Panginoon na magliligtas sa atin. Okay po. Sabi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos lang po yung daan at ang katotohanan. Okay? Ang Diyos lang po yung magliligtas sa atin sa impyerno. Romans 10:9-10. Okay, if you confess, okay, ikaw ay humingi ng tawad, nagpakumbaba ka sa Panginoon, okay, ikaw ay talagang nagsisisi sa iyong kasalanan, at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, okay, with the heart, taos puso mong tinanggap ang Panginoon, ikaw ay nagsisisi, okay, ikaw ay maligtas. Thou shalt be saved. With ED.
Okay, ibig sabihin, tayo po ay maliligtas. Kapag tinawag mo ang pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Pero hindi lang yung pangalan na, uy Mark, tatanggap kita. Hindi. Kundi, dapat tinatanggap natin ang Diyos, okay? Na may taos puso. Okay po, kung ikaw na nanood, okay, hindi mo pa alam na ang Diyos yung tagapagligtas, at hindi mo pa alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka, this is the time. You need to decide, okay, today. Kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas, yung mamaya, okay, mamaya baka mawala tayo kung nakuha natin ng Panginoon. So, kailangan natin mag-decide ngayon kasi mahirap yung sitwasyon po natin in the future. Okay, kung ngayon mahirap na yung ating sitwasyon, may problema tayo ngayon, pero alam nyo ba na mas mahirap po yung sitwasyon natin kapag tayo po ay namatay na walang Kristo sa ating buhay. Okay, kung gusto mong tanggapin ng Panginoon at maligtas sa impyerno, kailangan mong manampalataya sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Okay, we need God. Okay, kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay. At ngayon po, magpipray po tayo. Meron po kaming prayer na ginawa. Opo. So ito na po yung paraan. Okay, hindi po ito yung daan. Okay, para tayo ay maligtas. Ang Diyos po yung daan. Okay, like ko pong pinapoint na ang Diyos po yung magliligtas po sa atin. So itong prayer na po ito lang po yung paraan. Okay, susundan niyo lang po ako sa prayer. Okay? Okay, at tayo po ay matatapos na. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong buhay. At kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking kaluluwa sa impyerno. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you. Okay, at hoping and praying na naging pagpapala ito sa atin, especially yung gift sa atin ng Panginoon, which is the salvation. Okay, para hindi tayo pasukan ng bad spirit, ang kailangan po natin ay ang Panginoon. Manampalataya po tayo sa Panginoon at tanggapin po natin siya, okay, ng taos puso. Kanina nag-pray po tayo, okay, sabi sa Romans 8:1, okay, wala na pong hatol, okay, na kay Kristo. Kahit anong sabihin nila sa atin, may pass tayo, okay? So, tayo ay hindi na mapupunta sa impyerno, kundi sa langit na tayo. Sa langit po ay merong street of gold, okay? Sa langit po ay merong isang puno na 12 fruits, at sa langit po ay merong tubig na as crystal, okay? Para po siyang diamond, okay? Or isipin natin na yung tubig dun sa langit, okay? Para siyang salamin kapag ikaw ay tumingin doon sa tubig. Okay, so kung may mga tanungan pa kayo, please comment. Okay, and then don't forget to like and follow our Facebook page, and we have YouTube channel din, Mark Novela Gloria. If you want to visit them or visit okay, our YouTube channel, okay, pwede po kayo mag-visit doon sa ating YouTube channel. Alright, so thank you for watching. Okay, see you tomorrow and God bless. Tapos na po tayo.